nasa bidyong ito ay hindi performance, kundi isang haka o Maori posture dance na ginagawa ng mga Maori bilang pagprotesta sa kanilang gobyerno. Maori ay mga indigenous people o mga katutubo sa New Zealand. At tingnan nyo, ibang level na kapag sa loob mismo ng parliament isinasagawa ng mismong mga lawmaker ang haka bilang pagprotesta sa bagong panukalang batas. Ito naman ang mambabatas na si Rawiri Waititi. Nakakatawag pansin man ang apelyido niya, ngunit seryoso siya sa kanyang mga ipinaglalaban. Ngunit alam nyo, may malaking problemang kinakaharap ngayon ang New Zealand. Parami ng parami kasi ang umaalis na mga lokal sa New Zealand. Nagmamigrate sila sa ibang mga bansa. Ano kaya ang dahilan bakit parami ng parami ang mga mamamayan na umaalis sa New Zealand sa kabila ng napakagandang klima nito at malaparaisong mga tanawin? Ang New Zealand ay isang island country na matatagpuan sa South Pacific Ocean. Kilala ang New Zealand sa mala fantasy world nitong nature. Mayroong tinatayang 5.3 million population ang New Zealand ngayong 2025. Kaunti lang talaga sila dahil mas malaki pa ang populasyon ng Metro Manila kaysa buong bansa ng New Zealand. Ngunit bakit nga ba nagmamigrate ang mga Kiwi patungo sa ibang bansa? Ang pangunahing dahilan nito ay ang economic problems na kinakaharap ng New Zealand. Nagmamigrate ang mga Kiwi dahil sa pagtaas ng unemployment, sa nananatiling taas ng interest rates at sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Dismayado ang mga residente sa Wellington, ang capital city at sentro ng pamahalaan ng New Zealand. Halos 200 businesses kasi ang nagsara doon noong 2024 ayon sa news.com.au. Ibig sabihin, mas kaunti na lang ang trabaho, kaya't mas kaunti rin ang kita at limitado na rin ang opportunities sa kanilang bansa. Kasabay nito ang 10,000 job cuts sa public sector na bahagi ng agresibong cost-cutting ng gobyerno na lalo pang nagpapasakit sa mga pamilyang hirap na dulot ng inflation. Dagdag pa rito, sa New Zealand, naglo-loan ang mga estudyante upang mabayaran ang kanilang tuition at iba pang course-related cost. Ngunit dahil lumalaki ang kanilang student debt, marami sa kanila ang napipilitang mag-migrate sa ibang bansa upang magtrabaho at mabayaran ang student loan. Ngunit may iba rin sa kanila na nag-migrate upang takasan ang pagbayad ng student loan. Ang problema, kapag nasa overseas sila, nagsisimula ng mag-accrue ng interest ang kanilang loan. Samantalang interest-free sana ito kung nananatili sila sa New Zealand. Dahil dito, lalo pang lumalaki ang kabuuang utang ng mga graduates na nagmamigrate sa ibang bansa. Isa pa'y patuloy na tumataas ang cost of living sa New Zealand kasabay ng pagtaas ng unemployment na nagpapahirap sa maraming pamilya roon. Tumaas din ng 5% ang presyo ng pagkain, lalo na sa mahalagang produkto tulad ng gatas at iba pang dairy items. Ayon sa pansamantalang data ng Statistics New Zealand, umabot umano sa 73,900 ang nag-migrate sa ibang bansa mula noong September 2024 hanggang August 2025. Nasa 26,300 naman ang bumalik sa kanilang bansa sa parehong period. Madalas ay nagmamigrate ang mga Kiwi sa United Kingdom at sa ibang bansang dating kolonya ng Britain tulad ng United States, Canada at Singapore kung saan pinapayagan silang manirahan. Ngunit ang karamihan sa kanila ay Australia ang first choice. Bukod kasi sa malaking sweldo at maraming opportunities, mas madali rin para sa kanila ang mag-migrate sa Australia dahil sa Trans-Tasman Travel Arrangement. Isa itong bilateral agreement sa pagitan ng Australia at New Zealand na nagbibigay ng rights sa citizens ng dalawang bansa upang malayang bumiyahe, magtrabaho at tumira doon nang walang visa. Sa kasalukuyan, mayroon ng nasa 736,000 Kiwis na naninirahan sa Australia. Gayunpaman, may choice pa rin silang bumalik sa New Zealand para sa kanilang retirement.
Ngunit bakit nga ba kiwi ang tawag sa mga tao sa New Zealand? Tinatawag sila sa pangalang ito dahil sa malalim nilang ugnayan sa ibong kiwi, isang flightless bird na native sa kanilang bansa. Ito ang naging simbolo ng likas na yaman ng New Zealand. Samantala, bilang tugon sa tumataas na bilang ng mga nagmamigrate, naglunsad ang gobyerno ng New Zealand ng ilang hakbang tulad ng residency pathways na sisimulan sa kalagitnaan ng 2026 para sa skilled at trade o technical workers, ang pagpapaluwag ng visitor visa rules para sa digital nomads at influencers, at pagluwag ng Active Investor Plus o Golden Visa para sa mayayamang dayuhan na nagnanais manirahan sa bansa. Sa kabila ng hamon, nasa kamay pa rin ng mga Kiwi ang kinabukasan ng New Zealand. Lagi nating isaisip na hindi lang tayo basta mamamayan, tayo rin ang lakas at pag-asa ng ating sariling bayan. Kayo mga ka-awesome, gusto nyo bang tumira sa New Zealand? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!